Muli po ay isang mabiyaya po na gabi sa atin pong lahat, bagamat may pag-uulan po. Purihin po at pasalamatan po natin po ang Panginoon sa kanya pong patuloy na pag-iingat po sa atin pong lahat at sa pagpapatuloy po ng mga gawain po na ganito na kalakasang spiritual po ang ibinibigay po sa atin po mula ng ating pong pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Bila pong panimula po ay awitin po natin po ang naka-flash po sa ating pong screen, Kristiyano lamang. Matamis ng alam, nalagdas sa tanat, ayon sa bahayag ng bagong tipan. Ay isang pangalan, dakila at banal, nang galing kay Kristo, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang. Banal kong pangalan, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit magpakailanman. Banal na pangalan, tayo'y pinagsama sa pagluwalhati sa Diyos Ama. Sa ibang pangalay, walang kaligtasan, iba ng kay Jesus. Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang. Banal kong pangalay, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit magpakailanman. Ang langit na bayan ay siyang tahanan ng mga Kristiyano sa huling araw. Ito'y walang luha, kundi tuwang panay kasama ni Kristo. Kristiyano tunay, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang. Banal kong pangalay, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit magpakailanman. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit. Minsan pa po tayo pong umawit. Awitin po natin ang palasyo sa kaitaasan. Kahit nakubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan, pagkat sa langit may naghihintay ng kaharian ditong landas. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap,
walang sarili, tirahan-tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking dugo, pansamantalang naglalakbay dito hanggang umato sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Purihin po natin ng Diyos sa atin pong mga inawit po at sa atin pong pagpapatuloy po. Hilingin po natin kay Brother Jim kung maari po ay pangunahan po tayo sa isa pong panalangin. Hello po, magandang gabi po. Tayo po ay manalangin. Manamin, banal, dakila ka at makapangyarihan ka po sa lahat. Muli po, kami ay nagpupuri sa iyo, Ama. At muli po, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Bagamat masama ang panahon sa iba't ibang panig po ng kapuluan na pinagkalooban niya pa rin po kami na kami ay makapakinig at makapag-aral po ng iyong mga salita. Patuloy po na pagkalooban mo kami ng magandang internet connection hanggang sa matapos po namin ang mga gawain sa araw na ito. At patuloy, Ama, na pagkaloob mo rin sa kapatid na iyong itatayo upang magayag ng iyong salita, ang iyong kalooban upang maihayag niya sa amin ang iyong mga saloobin. At patuloy, Ama, na ang mga kapatid na hindi po namin kapiling sa pagtitipong ito ay ipuy mo po sila at upang kanilang maalala na ngayon po ay araw po na mahalaga para po sa iyong mga salita. Patuloy po, Ama, na ito ay ang aming samot, hiling sa pangalan lamang po ng iyong buktong na anak na aming Panginoon Jesucristo. Amen. Sige po mga kapatid, dahil ito po ay Bible study, pag-aaral po ng salita po ng Diyos, ay atin na pong ihanda po ang ating pong mga Biblia, mga notes, lalo tigit po ang ating pong mga puso at kaisipan para po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At ibibigay ko po sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez.
Magandang gabi mga kapatid. At noong pong mga nakaraan na pag-aaral po natin ay natalakay po natin ang isa po sa mga ah, mahalaga na pinagkaloob sa atin po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesukristo, ang banal na espiritu na kanya pong ibinigay sa atin sa pamamagitan po ng kahilingan din ng ating Panginoong Yesus sa nagdaang pag-aaral natin na siya yung parang kahalili at kaparehas, walang pagkakaiba, sapagkat ang Espiritu Santo ay nakita natin isa po siya sa persona ng Diyos, sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Marahil ang ating pagtatalakay ay may kinalaman pa rin sa bahagi po na ito, at bilang ating teksto po dito sa Ephesians 5, chapter 5 verse 18 hanggang 21 po, at ganito po ang ating mababasa. Efeso kapitulo 5 po, talatang 18. Huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Na kayo'y mag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nangag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Yesukristo sa Diyos na ating Ama. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mga salita. At marahil ay naging sapat na po ang panalangin ng kapatid po natin na para maranasan po natin ang pangunguna po ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. At nais ko pong simulan ang ating pag-aaral bilang introduction po natin sa mga ilang bagay po na aking napagdaanan sa aking pong pagbabasa ng mga iba't ibang mga komentaryo ng mga unang mananampalataya. Actually po, kung kilala natin si Charles Haddon, isa po siyang misyonero din na ginamit ng Diyos. Meron po siyang isang bagay na sinabi. Ang sabi po sa English ganito po, sabi po niya, "When home ruled by God's word, angel ask what to stay with us." Sabi po niya, kung ang atin daw pong mga tahanan ay pinangungunahan ng mga salita ng Diyos, baka ang anghel o maaring ang anghel daw ay hilingin na siya po ay tumira sa atin o makisama po siya sa ating mga tahanan. Pero ang nagiging problema po sa panahon natin sa maraming mga tahanan ay hindi po sila ginogovern o pinangungunahan ng mga salita ng Diyos. Kaya marami ring mga tinatawag na broken marriage. Marami ang mga sa umpisa ng kanilang mga pagsasama ay nauuwi sa mga husgado upang hilingin na ang kanilang paghihiwalay. Bagamat dito sa ating bansa ay wala tayong tinatawag na divorce. Meron naman, marami rin na mga mag-asawa na magkasama sila sa isang bubong, pero emotionally, sila ay parang magkahiwalay din, no? Yun yung nagiging atmosphere ng mga tahanan. Maraming tahanan sa panahon po natin
At meron din akong basa na si William Cowper, isa po siyang poet, parang manunula, no, o manunulat. Ang sabi po niya, tinawag niya ang tahanan, sabi niya, the home, the only bliss of paradise that has survived the fall. But many homes, sabi niya, are an outpost of hell instead of parcel of paradise. Sabi niya, ang tahanan daw, siya lamang ang natira na parang paraiso pagkatapos ng pagkahulog ng tao sa kanyang pagkakasala. Pero sabi niya, pero ang nakakalungkot, maraming mga tahanan ngayon ang pinamumugaran o para itong impyerno. No? Madalas naririnig natin yan sa mga nag-aaway sa isang tahanan pagka may kaguluhan. Parang impyernong buhay ito. At yan yung mga katotohanan na nakikita po natin sa ating mga environment, sa ating mga kapaligiran. Pero nais ng Diyos na tunay na maranasan natin yung tinatawag na harmonious relationship. At alam niyo po ba na napakalaking bahagi ng banal na espiritu, sa kapangyarihan ng banal na espiritu, ay maaari nating maranasan yung harmony sa loob ng tahanan. Sa Ephesians 5:22-23, as an husband and wife, kung tayo ay mapupuspos ng espiritu at susundin ang salita ng Diyos, magkakaroon ng mag-asawa ng tinatawag na harmony. Dito sa talata na Ephesians 5:22-33. Ganon din ang magulang at mga anak sa Ephesians 6:1-4. Tinalakay yan po ni Apostol Pablo dito sa bahaging ito. Ganon din sa Ephesians 6:5-9 ang employers and employees. At lalo tigit sa loob din po ng iglesia. Mararanasan yung unity, yung harmony, may enjoy ang fellowship kapag tayo po ay napupuspos ng Espiritu Santo. At sabi nga rin ng isang manunulat, kapag ang isang iglesia ay napupuspos ng Espiritu Santo, ay parang natitikman na yung harmony that is foretaste of heaven on earth, sabi po doon. No? Ganon din sa mag-asawa, sa mga magulang at mga anak, at ganon din sa mga nagtatrabaho at katrabaho, ay nagpapatrabaho. Kapag ang Espiritu Santo ang siyang gumagawa, kumikilos, pumupuno, ay tunay na nararanasan ng mga tao ang tunay na kapayapaan, magandang pagsasama, at yan ang napakasarap na maranasan sa ating buhay. At yan ay mararanasan lang ng isang tunay na mananampalataya kapag siya po ay napuspos ng Espiritu. Katunayan dito sa verse 18, ang sabi niya sa bandang huli, sabi niya, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Sabi niya, but be filled with the Spirit, dito sa verse 18. Mapapansin po natin dito sa bahagi na ito na ang pagiging puspos ng Espiritu, ito po ay command, ito po ay iniuutos ng Diyos sa bawat tunay na mananampalataya na siya ay mapuspos ng Espiritu. Kaya sabi niya, kundi kayo'y, but
be filled with the Spirit. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay nagnanais na ang bawat mananampalataya ay mapuspos ng Espiritu. At ang Diyos ay nag-expect o umaasa na ang tunay na mananampalataya ay susundin ang bagay na ito. Sapagkat isa ito sa kalooban ng Diyos. At kung papansinin natin, ang sabi rito, kundi kayo'y, pansinin po natin ang utos po na ito ay plural. Ibig sabihin po nito, ito po ay para sa lahat ng mga mananampalataya, para po sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon. Sapagkat hindi mararanasan ng isang tao ang mapuspos ng Espiritu kapag siya po ay hindi pa pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. At alam po natin na kung paano nagsisimula na ang isang tao ay tanggapin niya ang Espiritu Santo ng Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng mensahe ng magandang balita. At sa oras ng isang tao ay marinig niya ang mensahe ng magandang balita, dito nagsisimula ang pananampalataya. At sa kanyang pananampalataya, pag ito po ay nakita ng Diyos Ama doon sa langit, ang Espiritu Santo po ay ipinagkakaloob po sa kanya. At yan po ay maliwanag din na tinalakay at paulit-ulit at palagi po nating nababasa yung Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14. Kaya napakahalaga ng pag-share ng gospel lalo na sa mga loved ones natin. Sapagkat na dito nagsisimula po sa pananahan ng Espiritu, inanais ng Diyos na ang Espiritu tayo ay mapuspos ng kanyang Espiritu. At kung pansinin din po natin, yung pong pagkapuspos, ito ay hindi minsan lang. Bagamat ito'y para sa lahat ng mananampalataya, ito po ay hindi minsanan lamang. Sapagkat sinabi rito, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Pinapakita po rito yung hindi lang po occasionally, kundi ang nais ng Diyos ay tayo po ay mapuspos constantly. Yung palagi. Hindi lang minsanan, kundi palagi. Yun yung ibig niya sabihin dito, but be filled with the Spirit. At maliwanag din na hindi tayo mapupuspos ng Espiritu Santo sa pamamagitan natin. Hindi tayo. Alam niyo po, para tayo ay mapuspos ng Espiritu, ang napakahalaga lang ay tayo ay maging empty vessels. Parang ang isang baso po, hindi mo na siya pwedeng lagyan ng tubig pagkapuno na. Kailangan muna po na ma-empty yun. Kaya si Apostol Pedro din, nung siya po ay mangaral, o nung ang mga alagad ay mangaral, sabi nila, magsisi kayo at kayo'y pabautismo upang kayo'y mga puspos ng Espiritu. Yung po kasing repent and be baptized and be filled with the Holy Spirit, yung repent, ito po yung pagsisisi, pagtalikod sa mga kasalanan. At dito po nagsisimula na ang Espiritu Santo ng Diyos ay maari niya tayong punuin o puspusin. Yun po yung
ginamit na salita. Pangalawa, gusto ko rin makita po natin na ang tunay na kahulugan ng salitang be filled sa Biblia po, ang ibig pong sabihin niyan ay control. Control. Yan po ang ibig sabihin sa Bible ng salitang be filled. No? Alimbawa po dito sa Acts chapter 14, tingnan po natin. Acts chapter 14 verse 45. Ang sabi po rito, kung nakita na po natin, babasahin ko, sabi, Ephesians 14 verse 45 po, o Acts 14 dali lang po, titignan ko lang po yung pinakatalata po natin. Ephesians chapter 4 mali po itong namarkaan ko ata dito sa aking Bible. Ito po. Ephesians chapter 4. Para lang po makita natin na ang Biblia po ay maliwanag na ang kahulugan po ng salitang filled o puspos ay controlled. Makikita po natin dito po sa Acts chapter 4, Luke po pala, sorry. Luke 4:28. Yan. Tignan po muna natin sa Luke 4:28. Sabi po rito, and all they in the synagogue, when they heard this thing, were filled with wrath. Sabi po, no? Ito po ay makikita natin yung salita pong filled with wrath. Puno ng pagkamuhi. Ito po ay sa ating Panginoong Yesukristo. At gusto nilang patayin ang ating Panginoon. Sila po ay nagagalit sa ating Panginoon. No? Yung salitang nangapuspos ng galit. Tapos yun doon sa Acts 13:45, hindi po pala siya 14. Acts 13:45. Ginamit din po yung salita po roon na filled with envy. Acts 13:45, ang sabi po rito, but when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy. Yun po, yung filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Sila po ay nakontrol ng kanilang galit, kaya po ino-oppose po nila si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Kaya po maliwanag po yung salitang filled sa Bible po ay ang ibig sabihin to control. Kaya to be filled with the Holy Spirit means to be controlled by the Spirit, yung ating isip, yung ating emotion, at yung ating pagpapasya, at yung ating mga ginagawa. Napakahalaga na ang isa pong mananampalataya na maranasan niya at iyon ang nais ng Diyos. Maranasan ng bawat mananampalataya ang pangunguna, pagkokontrol o pagsakop ng Espiritu
sa ating mga kaisipan, sa ating mga damdamin, sa ating mga pagpapasya. Yun po yung salitang filled. Puspos. Kaya nga po dito sa bahaging ito na ating pinag-aaralan dito po, kung babalikan natin dito po sa Epeso, ginamit po yung drunk of wine, no? Balikan po natin yung Ephesians chapter 4. Although ito ay natalakay na natin sa mga nagdaang panahon, pero gusto ko lang pong balikan natin po ito, no? Ang sabi po, at huwag kayong magsipaglasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. And be not drunk with wine. Ano po ang relation nito sa bagay na ito? Alam niyo po kasi noong panahon po nang isinulat ito ni Pablo, palastak sa pag-uugali ng mga Roma, ng mga lalo na po yung sa kanilang mga kasiyahan, ang pangunahin ay yung pag-serve ng alak talaga, yung alak na nakakalasing ang tinutukoy po rito. Iba naman po yung alak na pinapainom ni Pablo kay Timoteo, no? Hindi masyadong parang medicinal po yon. At iba rin yung wine na ginawa ng Panginoong Hesus doon sa wedding of Cana. Ito pong wine na tinutukoy po rito ni Apostol Pablo ay tunay na ito'y alak na nakakalasing. Maliwanag po yan na sinabi niya. At huwag kayong magsipaglasing ng alak. Sapagkat noong panahon po na yon, katulad ng aking nabanggit, ang Roman celebration ay pinangungunahan ng mga alak na mga inumin na nakakalasing. Parang yun yung nagbibigay ng kasiyahan, nagiging masaya sila. Pero ang sabi niya, after naman nun, yung kinauwian nun ay kaguluhan. At yan ay alam naman po natin. Minsan pagka merong mga nagiinuman, pag una masaya sila, tapos pagka sila ay naalasing na, sila ay nag-aaway. Sapagkat yung alak, yung espiritu ng alak, ang siyang kumokontrol sa kanila. At maliwanag na nakikita yan ng mga tao, even ng mga mananampalataya, during that time, na nakikita nila na iba yung attitude, nag-iiba yung pananalita, nag-iiba yung paglakad. At yan ay nakaugalian na even sa Jewish community, kahit sa Old Testament. Kaya si Hana napagkamalan siya ng priest na ang aga-aga ikaw ay lasing. Kasi parang iba yung naririnig niyang pagsasalita. At dito ito'y ginamit ni Apostol Pablo bilang paghahalin tulad. Kaya maliwanag na sa bahaging ito, ang ibig sabihin ng puspos ng Espiritu ay ang ikaw ay controlled, pinangungunahan o sabihin natin na ikaw ay dinadala. No? Yun ang salitang o yun ang ibig pong sabihin ng salitang puspos o filled with the Holy Spirit. Ikaw ay sinasakop, ikaw ay kinokontrol ng Espiritu Santo. At napakahalaga ng pagiging puspos, lalo-lalo na sa pangangaral at sa pagwi-witness, yung sharing ng gospel. Napakahalaga kasi ng dalawang ito eh. Sa early church,
naging malaking role itong preaching and witnessing. At ito, napakahalaga na ang mga nangangaral ay kailangan sila ay puspos ng Espiritu nang sa ganon ay mapalakas nila ang mga mananampalataya at sila rin ay mapuspos ng Espiritu upang sila ay mag-witness o i-share ang Ebanghelyo upang akayin ng ibang mga tao sa pananampalataya Kristiyano. Halimbawa, mababasa natin sa Acts chapter 4. Tingnan natin. Sa Gawa chapter 4 verse 8. Sabi rito, ito yung panahon ng early church, pagkatapos sa Acts chapter 2, noong dumating ang Holy Spirit, di ba yung sa Holy Spirit din, na pagkamalan sila ay mga lasing, no? Kaya yan din ang ginamit ni Apostol Pablo sa kanyang pagsulat. Sabi niya, nang magkagayoy si Pedro, na puspos ng Espiritu, ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan at first message ni Peter. Pero gusto kong makita natin dito, nung una sila ay nagtatago Kaya sila ay nasa mga silid sa Acts chapter 2. Dahil natatakot din sila. Dahil baka sila naman ang patayin pagkatapos ng ating Panginoon. Pero this time, sa Acts chapter 2, nang dumating ang Holy Spirit, sila ay napuspos ng Espiritu at sila ngayon napagkamalan na mga lasing din. After nun, ang sabi rito, nang magkagayoy si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan at matatanda. Tignan po natin yung address niya. Mga powerful po ito, no? Mga powerful people po ito, yung mga pinuno sa bayan at matatanda. Tignan po natin yung kanyang katapangan, yung kanyang boldness in preaching. At kung titignan natin, ang preaching niya ay nakasenter sa Panginoon, sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay. At makikita natin sa verse 31, siguro i-jump na lang po natin, ang sabi rito, at nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ang Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Dito po kasi yung mga sumampalataya, maliwanag po na true prayers, yung pananampalataya, lahat po sila ay nagkaroon ng katapangan. Sabi sa English, and they spake the word of God with boldness. Kaya yung pag-share po ng gospel, yung pag-share ng word of God, nagiging epektibo lang ito kapag ka ang isang nagngangaral o nagtuturo o nag-share ay napupuspos po ng Espiritu Santo. At ganun din ang isang mananampalataya kapag ka siya ay napupuspos ng Espiritu, nakokontrol ng Espiritu Santo, siya ay nagkakaroon ng boldness, katapangan, na ibahagi ang magandang balita. Sa Gawa chapter 6, marahil ay alam din po natin ang istorya na ito kung paanong pinangunahan at pinatnubayan ng Diyos o ng Espiritu Santo si Felipe sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi po rito, magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan
puspos ng Espiritu at ng karunungan ng ating mailagay sa gawaing ito. Dito po, una, gusto ko muna makita, nagkaroon ng problema rito at nangangailangan ng mga maglilingkod sa iglesia. At maliwanag na ang mga apostol ay nagkaroon ng suggestion dito na maghanap ng mga makakatulong sa mga gawaing pang-iglesia na 7 lalaki na puspos ng Espiritu Santo at ng karunungan. Ang sabi po rito, sabi nila, verse 4, datapwat magsisipanatili kaming matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita. At ito po, dito po yung gusto kong tignan natin. Isa po dito sa mga nabanggit, no, na pangalan at minagaling ng buong karamihan ng pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia na naging Hudyo. Isa po rito na gusto kong makita natin ay si Felipe. At sa Acts chapter 7, tignan po natin, verse 55, o ito po ay si Esteban, no? Si Stephen po ito, yung noong siya po ay na-persecute. Ang sabi po rito, datapwat siya'y palibasa puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kalwalatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Ito po ay si Esteban, no? Si Stephen. Isa sa mga napili at siya'y puspos ng Espiritu. Nakita natin, in spite of persecution, siya ay matapang na ipinangaral niya ang tungkol sa ating Panginoon. Acts chapter 8. Ang sabi po rito, Acts chapter 8, ang sabi po sa verse 4, at mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. At bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Ito po si Felipe naman. Siya po ay maliwanag na naging masipag sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. At dito rin yung siya'y pinatnubayan ng Espiritu upang makakilala ang eunuko. Kaya mga kapatid, totoo na sa pangangaral, sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, kailangan po natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kailangan po tayong mapuspos ng Espiritu Santo. Nang sa ganun po ay tayo po ay maging effective, tayo ay magkaroon ng bunga sa ating pangangaral at sa ating pag-share ng gospel. At alam natin po ang bunga, although ang bunga ng Espiritu na tinutukoy yung transformation ng buhay natin, pero yung bunga rin na sinasabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 1 ay yung mga mananampalataya o yung mga mananampalataya o yung makakatanggap sa ating Panginoon. Sa pamamagitan natin, maaari natin silang madala sa pananampalataya. Sila ay mga bunga natin. At magbubunga lang tayo kung tayo ay nagbabahagi ng Ebanghelyo, sapagkat ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. At ang isang puspos ng Espiritu ay mainit, bold, matapang na ibinabahagi ang salita ng Diyos o ang Ebanghelyo sa ibang mga tao. Kaya sabi ni Paul, I am not ashamed to preach the gospel. Kapag tayo po kasi ay nakokontrol ng Espiritu, na-overcome yung mga kahinaan natin. Kung mahihiyain tayo, kung hindi tayo mahusay magsalita,
Now overcome yon through the power of the Holy Spirit. Kaya hindi natin kailangan kunin sa ating sariling pamamaraan. At yan ang nagiging problema. Yung nagiging failure tayo dahil kung minsan kinukuha natin sa ating sariling kalakasan. Tinitignan natin yung ating sariling kakayahan. Ako'y naniniwala na kapag ka ang isang mananampalataya ay puspos ng Espiritu, controlled ng Espiritu Santo, nagiging powerful ang kanyang pangangaral, nagiging mabunga ang kanyang pag-iebanghelyo. Kaya dito po sa ating maikling pag-aaral, nakita natin, una, ang pagiging puspos po ay iniuutos ng Diyos, dinanais ng Diyos, kalooban ng Diyos, na tayo po ay mapuspos ng Espiritu. At nakita natin ang ibig sabihin ng puspos o filled ay controlled. At kailangan ito para sa paglago ng iglesia. Tingnan po natin itong dalawang mahalagang pangangaral at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Preaching, nakakapagpatibay ito sa mananampalataya. Yung witnessing, dumarami ang mga mananampalataya. At kailangan nito ang buong iglesia. Kapag ka naging puspos ang bawat isa, magkakaroon tayo ng pagkakaisa, harmony, pagtutulong-tulong upang mapalakas ang isa't isa. At ang bawat isa ay magamit ng Panginoong Diyos sa pag-aakay ng mga kaluluwa, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Mga magulang, kapatid, asawa, anak, kaibigan, kapitbahay. Kauli-ulian siguro, bilang bahagi ng ating pag-aaral dito sa Ephesians, mayroon tatlong ebidensya na yung puspos tayo ng Espiritu, the evidence of the fullness of the Spirit. Makikita natin yan dito sa Ephesians 5 verse 19. Ephesians 5 verse 19. Ang sabi po rito, na kayo'y mag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan, nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Alam niyo po itong gusto ko pong imaginein natin. Gusto kong bigyan ng realization ito pong sinasabi rito sa verse 19. Na masaya, na nag-aawitan, ukol sa Espiritu, nag-aawitan ng papuri. Ano to joyful po ito Ito yung praising God At ito po yung tinutukoy po rito. Ang isa sa mga ebidensya po ng ikaw ay puspos ng Espiritu, yung joyful, kagalakan. Kaya ito, full of praising. Ito yung ebidensya ng isa sa mga puspos ng Espiritu. He is full of praising. Ito yung evidence of fullness of the Spirit, full of praising. Yung nagpupuri, yun. Kaya yan yung expression ng pagsamba natin sa Panginoon. Isang bahagi ng pagsamba natin sa Panginoon yung pagpupuri sa Panginoon na may kagalakan sa ating mga puso. At yan ay tanda, ebidensya
na tayo ay puspos ng Espiritu Santo. Makikita mo ang isang mananampalataya na bagamat hindi maganda ang kanyang tinig kapag siya ay puspos ng Espiritu Santo, full of emotion, no? Yung pag-awit niya sa Panginoon, sapagkat yun ay pagpupuri sa Panginoon. Subalit, kapag hindi tayo puspos ng Espiritu, parang dry, parang napipilitan lang tayo na umawit. Subalit pagka tayo puspos ng Espiritu, punong-puno tayo ng pagpupuri sa Panginoon. Kahit alam natin na minsan hindi maganda ang tinig natin, punong-puno tayo sa kalooban natin ng pagpupuri sa Panginoon. Isang ebidensya yan na tayo ay puspos ng Espiritu Santo. Pangalawa, sa Ephesians 5:20, sabi rito, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Yung isang fullness of the Spirit is, He is thankful. Siya ay marunong magpasalamat. Ibig sabihin, He is full of contentment. Punong-puno siya ng contentment sa buhay niya. Minsan kahit maraming bagay na wala sa buhay niya, siya ay mayroong contentment. Kaya siya ay punong-puno ng pagpapasalamat. At yung opposite nito, yung reklamo. Minsan, nasa iyo na ang lahat. Minsan ay parang kulang. Parang you want more. Kaya pagka hindi mo nakukuha yun, nagkakaroon ng disharmony, no? Hindi magandang damdamin sa pamumuhay ng isang Kristiyano, kahit tayo po ay Kristiyano na. Kasi parang kulang, naghahanap tayo. Pero ang isa pong puspos ng Espiritu, siya ay kontento. Punong-puno siya ng pagpapasalamat sa Diyos. Kahit na anong sitwasyon niya, siya ay nagpapasalamat sapagkat siya ay kontento. At number 3 dito sa 21, yung submissive. Siya ay nagpapasakop, submitting yourself one to another in the fear of God. He is full of obedience to God's word. No? Siya ay nagpapasakop. Siya ay nakahandang magpasakop. At yun ay mga ebidensya. Yung opposite nito, yung gusto mo ikaw yung nasusunod. Kapag hindi nasusunod, yun, nagkakaroon ng kalungkutan, madi-discourage. Pero ang isang puspos ng Espiritu ay siya ay natututong magpasakop. Papasakop sa Panginoong Diyos, nagpapasakop sa iglesia, sa kanyang asawa, sa mga namumuno sa iglesia. At doon nagkakaroon ng harmony. At nararanasan ng harmonious relationship kapag ang isang iglesia ay puspos ng Espiritu. Ang bawat isa ay patuloy na napupuspos. At ang harmony na ito ay nadadala sa tahanan. Nagkakaroon ng harmonious relationship sa tahanan. At hindi lang sa tahanan, maging sa trabaho, maging sa bawat bagay. At nais ng Diyos na maranasan natin ang buhay na ito kung tayo ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Sa ngayon, nakita natin na tinanggap sa ating mga nagdaang pag-aaral, tinanggap natin ang Espiritu Santo nung tayo ay sumampalataya at nais ng Diyos na tayo ay mapuspos ng kanyang Espiritu Santo at nakita natin ang kahulugan ng salitang puspos. Ang ibig sabihin ay control at kailangan natin ang pagiging puspos lalo na sa church para sa effective preaching and witnessing.
At nakita natin yung tatlong ebidensya. Kung titingnan natin, ito'y isang buhay na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan. Kapag tayo napupuspos. At ang kapayapaan na ito, ang magandang pakikitungo na ito ay nararanasan hindi lang sa iglesia, sa tahanan, sa trabaho. Let us pray po. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong Espiritu Santo na tunay po na ipinagkaloob mo sa bawat tunay na sumasampalataya. Salamat po at nakita po namin na nais mo po na ang bawat isa po sa amin ay mapuspos ng Espiritu Santo. At salamat po, nakita po namin ang kahalagahan nito sapagkat ito po ay magagamit sa paglago ng iyong iglesia, sa magandang pagsasamahan sa loob ng iglesia. At salamat din po sapagkat ito po ay nagdadala ng kagalakan, kakontentuhan, at higit sa lahat ng pagpapakumbaba, pagpapasakop sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na sa tuwi-tuwi na kami po ay mapuspos ng iyong Espiritu. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Marahil po sa mga susunod na pag-aaral po natin ay pag-aaralan natin how to be filled with the Holy Spirit. Sa ngayon po, hanggang dito lang po muna. Baka meron po tayong mga katanungan at para mabigyan daan and then mag-proceed po tayo kung wala naman sa ating prayer meeting. Balik ko muna po sa ating MC, kay Brother Norman. Sige po mga kapatid, katulad po ng nabanggit po ng ating pong tagapagturo, kung may mga tanong po tayo patungkol po sa ating pong napag-aralan, ay ito po yung pagkakataon po na kung maaari po ay i-open lang po natin po mga mic at itanong po yung mga bagay po na ito. Sige po mga kapatid, open na po tayo sa ating pong question and answer po. Last call po mga kapatid. Kung may mga katanungan po tayo. Ngayon po mga kapatid, kung wala po tayong mga tanong, nawa ang ating pong mga napag-aralan, katulad po ng sinasabi po sa Santiago chapter 1 verse 22, nawa ang mga bagay po na ating pong naririnig, napapag-aralan po, ay tunay po na ito po ay ating pong maisabuhay po sa patnubay po ng banal na Espiritu, na mapuspos sa ating pong pamumuhay ng banal na Espiritu po. At sa ating pong pagwawakas mga kapatid, ay hilingin po natin kay Brother John na pagwakasan po tayo sa isang panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, magpapasalamat po kami Ama sa gabi po na ito sa pag-iingat niyo po sa bawat isa po sa amin at sa pagkakaloob po ng pagkakataon na patuloy po kaming mag-aral po ng inyo pong mga salita. At patuloy ang aming pong panalangin sa aming pong mga napakinggan po. Tunay nawa sa pagtahan po ng banal na Espiritu sa bawat isa po na sumampalataya sa inyo pong bugtong na anak, sa aming pong Panginoon na nagligtas po sa amin, at sa inyo pong pagkakaloob po ng banal na Espiritu. Tunay nawa po ang bawat isa po sa amin ay mapuspos, amin pong masunod ang inyo pong kalooban at makita nyo po sa amin pong mga buhay, sa mga gawa po namin, sa mga lumalabas sa amin pong labi, sa amin pong pagsamba, paglilingkod po. At hindi po namin sundin ang nais po ng amin pong mga sarili,
ng sanlibutan po na ito, ang kasalanan. Kaya nawa patuloy po ang inyong pong mga salita, ang amin pong maging kalakasan, ang amin din pong fellowship, ang amin pong mga pagdalo. Tunay po na ito po ay maging kalakasan po namin. Salamat po sa mga dumalo, sa mga kapatiran at nag-join po sa Google Meet. Salamat sa inyo pong anak na ginamit, naghayag po sa inyo pong mga salita. At patuloy din po namin panalangin ng mga kapatiran po na hindi po namin kapiling sa gabi po na ito. At sa amin din pong pagpapatuloy, Ama, kayo rin po ang inaasahan po namin na mangunguna. Patuloy po sa amin din pong online prayer meeting sa gabi po na ito. Muli po ang lahat po ng ito ay amin pong pinapasalamatan at patuloy pong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.